natin. So, pag-usapan natin itong COPD. Ano ba itong COPD? Ano yung emphysema? Baka meron na yung mga kababayan natin, parents nila or sila. Yes. Paano malaman nila? Okay. Ang COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ito ay isang progressive na disease ng baga. Ito'y inapektuhan niya ang mga daluyan ng hangin sa paghinga. So there's a progressive na paninikip ng daanan ng hangin because of sa mga plema, sa mga inflammation, mga pamamaga ng daluyan ng hangin sa mga. And then this is caused usually most common, of course, by smoking, number one. Although right now sa ating bansa, very common na rin mga biomass fuel. Anong biomass fuel? Sa mga... So, nasisira yung baga. Yes. Ang symptoms nila, hindi makahinga. Ang most common, yes. Usually is chronic cough. Lagi and may then, ubo. Yes, may plema, and then hingal. Hingal. Yeah, Anong kulay ng plema ng COPD? Not necessarily. Minsan puti, pag may concurrent infection, pwede maging dilaw or greenish phlegm. Okay. Parang sa umaga ba? Mas madalas, opo. Pag-gising sa umaga? Yes, Bakit sa morning? Usually siguro pag naiipon po, no? Sa natin, naiipon yung plema, kaya usually morning ang mas madaming plema po. So, hingal, matagal ang pag-uubo, at saka usually 40 years old and above. 40 years old and above, doon na nasisira yes, doon tayo pero kahit mas bata? Meron din naman, pero more common sa mga asthma naman po yon. But may mga congenital asthma, but usually by statistics or mga epidemic, usually 40 years old and above na mga pasyente. And then may significant history ng smoking. As I've said, pati mga biomass, like yung mga babae na hindi nanigarilyo sa mga probinsya, uling. Yes, nagsisiga. And then with closed ventilation, yun po yung... So, explain natin sa kababayan natin. Minsan nagiging issue kasi sabi nila, wala naman masama, nagluluto kami sa probinsya, gaya kami magluto. Hindi man kami naninigarilyo. So, bakit yung mga kababaihan sa probinsya na gumagamit ng uling? Yes, because sabi ko nga, yung COPD, it's inflammation. No? So, inflammation, hindi lang po galing sa smoke. Any noxious substance, pwede pong kahit mga usok sa factory, like mga coal, pwede rin po yun. We have a recent study kasi... So, kadalasan yung uling? Yes, yung uling, yung... Tapos, yung noxious substance. Ano pang bagong study? Bold study, recently lang po ito sa rural areas. We found out that maraming babae yung close space na nagluluto, mataas ang incidence nila ng COPD by, we do a spirometry, confirmation. We confirm it by spirometry. So ano muna tong test? Kasi mga nakikinig sa atin, mga sa probinsya, hindi nila alam ano tong spirometry. Spirometry, yes. Actually, it's not that very known compared sa ECG, no? Very well known. So, tayo po, pag may suspect kami na may mga COPD, like 40 years old and above, with chronic cough, matagang ubo, at hingal, then we do a spirometry, or they call that lung function test, or tinatawag namin blowing test, para mas maintindihan nila. Hingang malalim, bubuga. Malaman natin kung may barado ang daan ng hangin natin dito. So, may isang makina. Yes, tapos may isang tube. Tube dito po, and then hinga malalim, bubuga po. So, yung may mga bara po sa daan ng hangin, hindi na makabublow. Yes, bumabagsak po yung values po. So, kung birthday nila, hindi na nila mablow yung candles. It's a rough way. Iba ginagamit po as a rough estimate po na But usually still do yung spirometry para po ma-quantify yung severity. Tsaka as a layman, minsan nanonood sa TV, meron tayong nakikita pag nagsasalita siya, talagang may hingal siya. Yes, may kita. Diba, nakikita mo naman, parang bawat salita, hingal. So, sign na yun ng COPD. Yes, minsan, ang COPD kasi may dalawang klase, chronic bronchitis, saka mga emphysematus. No? Mga emphysema medyo payat. Makita natin na talagang may effort sila. Pag huminga, minsan pati muscles nila dito, ginagamit na po nila just para mag-cope up sa breathing po nila. So, yun na risk factor, smoking, sa uling, ano yes. pa, pollution. Yes, pollution also part, and then mga factory ng mga gas, ng mga gumagamit ng mga coal, mga gases, yan din po. Paano kung may nagluluto sa kapitbahay mo? Yes, very important, may open, wag sa closed space. Dapat open yung ventilation pa natin. Yung gas naman na electrical, pero merong invisible na naamoy. Any noxious particles could cause. Pwede pero rin, mas yung risk niya, by studies, smoking pa rin ang But still, there are also
risk factors. Yung spirometry, kahit sa probinsya, meron yan. And mahal ba yan? Ay, hindi naman, sa province, mas less ang availability. But of course, sa Metro Manila, it would range, no? Sa hospital, mas mahal po siya. It ranges from mga 2,000 to 3,000 pesos po. But sa labas po, may mga diagnostic laboratories sa labas, mga 1,000 po, mga 1,212 po. Yes, pakita mo, Doc Lisa. So, Ayan, pagdating ayan. sa COPD, ano nasisira? Okay. At ito yung mga Yan, bronchitis, okay. tsaka emphysema. Yes. Ito po yung sa atin, ito sa baga po natin, yes. Pag nakita mo natin, ito po yung, pag naninigarilyo po tayo may COPD, nagkakabutas-butas po yung baga po natin, no? Okay. Ang naapektuhan yung daluyan ng hangin, ito po, no? Okay. Nakakaplema, dito po nagkakaroon ng inflammation, pamamaga. Naiipo po yung plema dito. Okay, so number 1, sa mga daan ng hangin, may kaproblema. Dumadami ang plema, nagkakaroon ng pamamaga. And also pati mga lung tissue, mismo sa air sacs natin po. Doon po, mismo sa baga na po, nasisira po yung elasticity. Kaya yung hangin, yung natatrap po yung hangin. Kaya nira pa sa ilabas po. So ito yung mga air sacs, nagkaroon ng distraction, nasisira po, mga air sacs. Po. Paki-explain, Bernice, ano ba itong mga bilog-bilog na to? Nasaan part yan ng lungs? Ito po sa dulo Paano papasok Okay. yung oxygen? Yes. Paano plastic ba yan? Parang tissue? Para siyang maliliit na air sacs, no? Parang may hangin, maliit na may hangin sa loob. Dito po nag-exchange. balon. Yes, parang balon. So doon po nag-exchange ang oxygen sa carbon dioxide po. Pag naisira po to, bumabagsak ang oxygen level din po. Kaya that's why minsan may mga severe na COPD na po, bumabagsak ang oxygen level din po nila. And naiipon po yung carbon dioxide po nila. No? And then yung paghirap ng hinga is most common cause is dahil po sa paninikip ng daan ng hangin. Ang isang normal na tao supposed to be, dapat wala po to, no? Maluwag po siya na malaki po. Pag sa may emphysema, lumiliit po to, sumisikip. So nahihirapan po silang ilabas po yung hangin, ibuga po yung hangin. Yan po yung pinaka-main reason ba't po nagkakaroon ng paghirap sa Sa atin, paghinga. common din yung bronchitis? Yes, very common po. Sometimes very hard i-distinguish. Minsan nag-overlap po yung symptoms nila ng So, chronic minsan bronchitis. pareho nag-overlap. Yes, opo. So, palagay natin, meron tayong kababayan, may COPD, may Okay. emphysema. Kailangan yung spirometry Yes, to para confirm. sure malaman. Tama, yes. Yung pulse oximeter, late sign na yun. Yes, opo. Usually po pag medyo or severe na yung COPD, no, Babagsak na. ang oxygen. Tapos kailangan na nila mag-oxygen Okay, sa hindi po bahay. lahat. Yes, hindi po lahat, no. Ang So, oxygen is sino also kailangan gamot. mag-oxygen at hindi pa? Okay, ang mga usually severe, we could get isang mas accurate po yung tinatawag natin blood gas. Kinukuha sa dugo para malaman yung oxygen level natin po. Those with mababang oxygen, may cut-off po tayo po niya nasa 90% O2 saturation, or those with may naapekto na po yung ugat sa baga, no? May mga signs ng pulmonary hypertension. Yun po yung mga taong binibigyan po natin ng oxygen. So, hindi po lahat ng COPD nangangailangan ng oxygen po. So, pag sa pulse oximeter, anong number yung At least kailangan? 90 po, 90%. Ang 90 minimum mo. Yes, 90. Yung iba po, pag during exercise, 88 to 90%. Kaya ang pa nila, cut-off. no? Yes, because of chronic, usually 90%. Pero sa ordinary tao, mga 95 yes, and and above. Yes, tama po yun. Pero pag nagkakaedad tayo, bakit bumababa yon? Yung Yes, bumababa po talagang because kasi ang ating lung function, kahit umiidad tayo, normal, bumabagsak po talaga ang lung function. Nagde-decline po talaga. So, nasisira din yung baga natin pag Yes, nagkakaedad na tayo. po. Humihina rin po yung lung Pollution, function. oo. Yes, ibang mga factors. Pag yes. Tanong ko lang, bakit sa COPD din, may mga tao, ang dami-dami din nilang plema? Yes, oo. Kasi usually po, ang cause po ng COPD is panigarilyo. Ang panigarilyo, sinisira po yung defense mechanism, mga ciliary, so naiipon po yung plema. There's chronic sputum product, mga glands po, no? mga mucus glands, dumadami rin po. Kaya isa sa mga feature, lalo may chronic bronchitis, naiipon po talagang plema po nila. Okay. Doon. So, sino yung kailangan ng oxygen sa bahay? Yung Okay. below 90? Tsaka may nababalita ngayon, hindi lang yung oxygen tank, di ba? Meron yung Concentrator. concentrator. Yes, meron na po Oo. ngayon. Okay. Ano ba yun? Ano mas maganda? So to be sure, pag magpatingin sa doktor, i-assess ng doktor po ninyo, may mga test po gagawin, no? Spirometry, then check yung blood gas ninyo, check yung oxygen level, and then also CBC po. Because usually, tumataas ang kanilang pulang dugo.
Hemoglobin, hematocrit. Yes, hematocrit, yes. May certain level, pag mataas po yun, and then mababa yung oxygen ninyo, then kung may naapektuhan na yung puso ninyo, yung ugat sa puso, then may indication na po tayo to maintain oxygen. Yung may level din po yun, no? So, hindi tayo basta-basta kasi may 1 hanggang 6 po, no? So, konsulta yung doktor kasi ayaw natin sobrang taas din po. Because, masama ang sobrang oxygen yes, masama, sa may katawan. COPD, pwede Yes. matulog, di ba? Yes, kasi kaya gusto mo tama lang. konti lang, Yes. mga 1 lang. to it depends. Basta umakyat Bakit na 90%. ayaw ng may COPD, emphysema yung sobrang oxygen din sa oxygen? Okay, minsan tumataas. Kasi always remember, oxygen is also a drug, no? Nag-overdosage din po May tayo. overdose. Opo. Just like the tablet, ganun din. Pag yung carbon dioxide drive nawawala, so tumataas ang carbon dioxide. Baka mamaya sobrang taas na, patulog-tulog na yung pasyente natin. Okay, oxygen, but the carbon dioxide tumataas. Yan po yung cause na hindi na magasing yung mga pasyente na may severe COPD. So, pag nasobrahan ng oxygen, parang hindi nahihinga yung pasyente. Yes, yung carbon dioxide na susuppress yung drive, kaya tumataas ang carbon dioxide. Kailangan may carbon dioxide din yung baga natin, Yes. yung katawan natin, para ise-sense na, uy, huminga ka na. Tama, yes. Pag sinobrahan mo ng oxygen, hindi niya nasa-sense hindi niya na katawan. masisense. Mahirap talaga may COPD. Mahirap ngayon. po talaga. So, pagdating naman sa gamutan, yan Okay. yung gustong-gusto. Ayan, O, okay. alam ko, ilan lang. Pwede ka na magbanggit ng brand eh. Kung Okay. wala naman tayong ina-advertise. Pero at least, minsan Alam na kasi, nila, no? sana rin Okay. kung may generic. Yes. Sige. So, sa oxygen muna, I'll go back to the concentrator pala, no? Yung Kasi concentrator. ngayon kasi, refill yung tangke. So, refill. So, saka minsan, syempre, pag may lumuluto, delikado pag may mga gas. Right Baka now, may sumabog mga, yung tangke. yes, may mga oxygen concentrator na ngayon, dekuryente. Actually, they have sizes pa nga na may other patient na portable pa nga eh. Kahit sa airplane, dinadala po niya, no? Box equipment lang siya, no need tangke na, dekuryente na. In the long run, actually, mas matipid eh. Sabi po nila May kasi... battery ba yun? Wala. Yes, pwede i-charge. So, pag nag-brown out, may naka-backup po na ilang oras din po yung pang-battery. Anong advantage ng concentrator? Ang advantage, based sa mga pasyente ko, pag mga low dose lang ang kailangan natin, mga 2 liters, mga ganyan po, in the long run, mas matipid eh. Ang Kasi, concentrator. yes, kasi pag isang tangke would consume, mabilis ang pag-consume na pag 24. Kasi sa may mga emphysema, it would help prolong life survival po ang oxygen eh. Yes, it will So, help. pag may oxygen, yung may emphysema, Yes, hahaba ang buhay. yes. By studies, dalawa lang po, smoking cessation and oxygen therapy are the proven would improve survival sa COPD. Okay, so, pero magastos po lang na pag matagal ang gamit, yung tangke, palit ng palit, no? Mga kasamahan. Kailangan ba siya naka-oxygen buong araw o At pwedeng least, gabi na lang? may mga the longer the better, no? But at least ang recommended, I think it's at least 12 hours, at least the minimum. At least pagtulog kahit na ano po. It will Hindi help. pwedeng aircon na lang. Ay, hindi po. Iba po yung... Iba yung hangin natin. Iba. Dapat oxygen po talaga. Paano yung iba na nagpapauso ng mga may oxygen, like Michael Jackson dati, oxygen, natutulog, oxygen okay. bar I'm not sure kung talagang may beneficial effect, but... sa atin? Yes. But sa normal healthy person, I'm not sure kung may any beneficial. But sa COPD, it's been proven po talaga. Tsaka, kahit kami mga doktor, alam natin yung oxygen toxicity, Yes, di ba? Lalo meron na yung po. naka-intubate eh. Pag nasobrahan mo ng oxygen, may mga oxygen, ano radicals. nangyayari? Nasisira yung lungs? Nagkakaroon ng mga radicals din po siya, no? Mga antioxidants nasisira din po yon. So, protection din sa katawan din po Pag yan. nasobrahan ng oxygen. Yes. Okay. Ano naman yung gamutan sa COPD? Okay. So, since ang gamot natin, baga to, no? So, usually, alam ng mga tao is tableta. Gusto nila tablet, mas madali. But sa mga baga, like Hika or COPD, usually inhaler ang cornerstone. So, ang inhaler, ito yung mga gadget po na hinihigop. Tinatawag nilang mga spray, no? Iba po, tinatawag mga dry powder na mga discus po, no? Very common yung mga Ventolin. Yan po yung mga alam po nila pag hirap huminga. Marami pong klase po ang mga inhaler po natin. Meron po tayong mga pang-maintenance at saka pang mga rescue medication pag nahirapan lang huminga. May mga, I could mention, yung mga very common na mga Seretide, mga dati na po, mga Symbicort, yun po. Ang pinaka-main action po nito is bronchodilator. So, ginagawa po niya, binubuka po niya ang daanan ng hangin. Linuluwag po niya. So, bronchodilators, linuluwag ang mga daan ng hangin. Ito main therapy po sa mga COPD. Sometimes, pwede rin po yung mga inhaled corticosteroids, no? Para sa pamamaga.
But right now kasi may mga studies po nagsasabi pag inhaled corticosteroids, ang side effect po or complication, mga nagkaka-pneumonia po. That's why we first tried mga bronchodilator po muna. And then, pag medyo may edad na po, minsan hirap, may mga nebulizer po tayo. Kasi minsan hirap na po silang ihigop yung gamot. That may proper technique eh. Pag hindi po tamang paghigop, sayang po yung gamot. Dapat po umaabot po sa dulo-dulo ng daan ng hangin. Ba't hanggang sa loob po aabot yan. Pag mali ang paggamit, minsan na-stuck lang po dito sa may lalamunan. Kaya nakaka-side effect po ng mga pumuputi, nakakaroon ng pharyngitis or mga oral candidiasis. Sa pag mga matanda or kahit mga acute inatake, we have nebulizer po. Dr. Bernice de la Cruz, bago yung narinig ko, hindi ko pa naaral yun. Pag inhaled steroids, pwede mag-cause ng pneumonia? Isa po sa mga complications parang po. Parang di ko ata na hindi alam po, adverse, parang adverse event po. Sorry. May adverse mga, event yun. Prone po sila magka-pneumonia. So, paano yun? Anong klaseng inhaler ang pwede sa kanila? Okay, right now Let's kasi... say sa COPD or sa emphysema. Meron po tayong mga, depende po sa level na po ng severity, yung gaano kababa na yung paninikip na danahangin at yung simptomas natin. We first maximize yung bronchodilator po sa ngayon. Ano yung bronchodilator? Okay, like mga although Ventolin sa short-acting, mga Ventolin sa butamol, we have mga like mga Duavent. Yan po yung mga short-acting po na So, puff na purely bronchodilator? Yes, wala po siya like mga what? steroids. Mga brand like Duavent, mga Combivent, pero Neville na lang po ang Combivent. Duavent, may mga spray din po tayo. So, yun ang first line na ngayon sa COPD? Long-acting po, maintenance. We have mga, may mga indacaterol na tayo, mga on-breast, yung mga long-acting na ano lang po, no? Bronchodilator. May combination na rin po tayo ngayon, ho. Dalawang klaseng bronchodilator, iba po yung action nila para mas lumuwag pang daan ng hangin. So, yun ang parang first line ngayon sa COPD? Yes, pag hindi po madalas ang atake. Oho. Pag may tapos, mga... ano yung second line? Like yung mga pwede magdagdag. Symbicort? Yes, may mga inhaled steroids na po to. Business type, pag hindi pa rin nakuha sa mga maximize sa bronchodilator na dalawang bronchodilator na po, no, we could add the steroids na po ngayon. And then, or pag mga madalas inaatake, pwede pong mag-start na rin po noon, ho. Ng steroids. So, babantayan lang for pneumonia. Pneumonia. Yes. Kasi mga medyo may edad na rin, mahinang resistensya, prone sila May tulong pa ba yung mga carbocysteine? Yes. Symptoma, yes, may role namin po kasi nakakatulong siya sa paglabas ng plema po, pag-dissolve po ng ano plema. yung pagkain pwede nila kainin? Balanced diet pa rin. Pagkain sa mga patient may emphysema, usually kasi mabilis sila mabusog, minsan sa pagkain lang, hinihingal na sila. So, we advise them small, frequent feedings pa rin po. Balanced diet pa rin po tayo sa kanila po. Anong exercise maganda sa kanila? Ayan. So, studies have shown na kasi pag may mga emphysema, pag dahil sa hingal, ayaw na nilang mag-activities Yes, takot sila because of the hingal, no? So, because studies have shown yung mababang physical activity, sila po yung mas yung survival niya mas maikli po. Those COPD, kahit may COPD pero nag-physical activity araw-araw, mas naproprolong din po yung kanila. Mas mahaba ng buhay. Yes, kahit inihingal ka, pipilitin mo that's pa rin right. mag-exercise. To walk, yes. Ang exercise, at least 3 times a week po, na 20 to 30 minutes po. Like, siguro, maganda siguro ituro na natin ngayon, Bernice. Ano ba yung mga rehab for, yes, di ba bang COPD naman yun Yes. anong mga rehab na exercise? Manood po kayo gagawin to para sa may sakit sa baga. Or pwede rin sa healthy people. Yeah. Actually, even in healthy people, we advise have physical activity pa rin. Kakaibang exercise sa baga. Okay. Kasi ang training mo, rehab, yes, 1 year mo to inaral. Tama po. Ano ko lang po, I'll give an overview lang po of what pulmonary rehab po. It's a tailored program po, multidisciplinary program po siya. Composed of, actually 4 components po siya na may, of course, the cornerstone is exercise pa rin po. Then may education po kami, and then may mga nutritional support din, and mga psychological support, yes. And then, it's a session po siya, sa amin po, 2 months program siya, na 3 times a week. Monday, Wednesday, Friday, din mapasok yung patient, i-refer. 90% are COPD patients po. Then tuturuan namin po sa mag-exercise to move up your upper and lower extremities. May mga test muna mo tayo before mag-check natin yung paglakad nila in 6 minutes, gaano katagal ang lakad nila. Then may mga test tayo, mga questionnaires. Then after 2 months, i-evaluate natin sila
kung nag-improve ba. Gawin natin kasi maraming sige kababayan po, natin, Bernice, na- walang pera, hindi na sila makakapunta sa yes, clinic. tama, sa bahay. Iibahin ko yung approach natin, di ba? Okay. Yung pang mahirap yung style natin na pwede Okay. nilang gawin sa Bahay po. sa Cagayan de Oro, Sa mga sa probinsya. Surigao, Yes. na nanonood lang sa atin, nasa bahay lang siya, nasa bahay kubo lang, walang pera, at hindi sila makakapunta sa atin. Ano yung pwede nilang gawin na Okay. So, lakad muna pag hiningal. Yes. Ang exercise po is supposed to be dapat both upper and lower extremities, no? So, yung Sige. upper, Pwede ito mo. sige Upper po. and lower. usually po, ginagalaw po natin yung upper, okay, stretching po, no? Ganito po, okay? And then usually Para saan yung ganito? we have to strengthen the upper muscles. Why? Because activities of daily living, like kumakain, nagluluto, naliligo, ginagamit po natin to. Mga upper. So, that's why you have to strengthen all of these muscles Ito po. upper. Sa Yes. dumbbell or Yes. Una, wag muna. Dahan-dahan po, no? Pwedeng progress. So, we could stretch po dito. Ganun po. Ganito. Yes, ganito po, no? And then, Sunod po. ayan, apo. And then, we could sometimes, may ganito po, no? We could, gaganit po natin, no? And then, gaganit po natin, no? Iniikot-ikot. Yes. Anong purpose? So, may mga repetition po to, mga repetition, no? To strengthen po mga muscles po natin po dito. Ilang beses? Usually 8 counts po tayo, no? But the more ano po, and then sometimes mga bending po, no? Paanong bending? Mga bending po, usually nakaganon po, bebend po natin po sila, no? Yung mga bending po natin po, no? And then Lahat ito parang yes, ine-expand kailangan, yung yes, lungs. dapat. And then we also teach them how to breathe. Okay, may dalawang breathing po tinatawag. Habang Sige. they do the exercises, may mga breathing exercise po tayo. Dalawang klase po to, pursed lip breathing and then the diaphragmatic breathing po ang tawag dito. Tuturuan na natin sila ng pursed Pwede lip. po, sige po. Ang pursed lip, Special yung pursed lip, Apo, ha? yeah. Ang pursed lip, mas maraming oxygen pupunta sa baga Yes, mo. apo. The same din. Parehong hangin, pero may technique. Yes, Ito, apo. actually, alam to ng mga COPD. Actually, kahit di mo ituro eh. yes, parang natural na nila. Para mabuhay gagawin natural, nila eh. yes. Parang sa ibang pasyente, pagpasok nila, nakita mo na parang natural na kanila. Natural na. Kasi to cope up sa paghingal nila po. Sige, paano So, yung pero first pag ano po, so what we'll do is inhale po muna sa ilong. And then pag exhale po, dahan-dahan po na parang naka-pursed, puckered po yung, para kayong pumipito ba? Yung, nakabilog po yung paghinga palabas. Ang dahan-dahan po dapat. Mga 6 Again, to 8 seconds. So, hinga po sa ilong. Then labas po. Dahan-dahan po. Prolong. Anong purpose Yes, ng dahan-dahan okay. na blow? Kasi alam natin, ang COPD, di ba, sumisikip ang daan ng hangin. So, what we trying to do here is, pag nag-first breath tayo, sinusustain po natin na binubuka po yung, hindi natin sinasara agad ang daan ng hangin. So, this will help Kasi in yung their ordinary hinga, labas na po labas. agad. So, Yes. ganun lang Close na na ganun. kaagad. Yes. This So, one, kaya pag hinga mo, prolong dapat yung expiratory. maintain mo, Yes. And then, or mas maganda pag hinga mo, pigil. pigil muna, and then pag-expire po, dapat matagal po. And with the, nakabilog po dapat yung bibig po. Nakabilog para dahan-dahan. Yes. Yung pag-close. Pag-expiratory. Mas po maraming natin. oxygen sa baga. Yes. And then, para hindi po nasasara agad din ang daan ng hangin. So, mas babawasan ang hingal po nila. Marami na tayo nakikitang pasyenteng, di ba? Yes. Actually, yes. Nagbo-blow You na could sila see eh. them naturally. Kasi po, parang natural, kinokompensin na po nila ang sarili po nila. So, paghirap huminga, try nyo yung pursed lip breathing. Yes, Paghirap, Aha. nakaupo, nakatayo. Hindi naman po, wala naman po. Yung iba nakaupo, yes. Yung iba nakita ko parang May ibang diaphragmatic breathing. sige. Ito naman po is yung pag-inhale mo, nakalabas po yung chan po. So, inhale. Inhale, nilalabas ang Yes, tiyan. yes. So, you could practice din po muna, no? Sometimes, iba nakahiga pag-practice po So, pag-inhale po, nakalabas. Then, exhale. Ganun din po, no? Kailangan Okay. lumalabas yung tiyan. Pag-inhale po, yes. That's the diaphragmatic breathing. Ano yung maling inhale? Ang maling inhale, yung baga lang. Yes, dapat diaphragm. Hawak po natin dito pa sa belly po, no? And then inhale po. Then exhale. Yun po. These are some, pag Yes. masana din po sila, pag during exercises po, sinasabay po namin ho yan as they go on po. Pwede nyo po i-try. Kasi ako, pag humihinga ako, parang hindi Balik, lumalabas. yes, Dapat, hawakan ko, baliwala dapat, yun po. Hindi siya lumalabas, hindi siya... Pero sa ordinaryong tao, kailangan ba itong diaphragm? Hindi naman natin? po. Sa mga emphysema lang po. Na mga So, pag pasyente, hihinga, hirap po. kailangan yung tiyan ang lumalaki. Yes, inhale po. Pag inhale po natin, lumalabas po yung belly po, no? Ang ibig sabihin nun, Yes. hinihila ng Diaphragm. diaphragm. Yes, para mag-expand po ang lungs po para mas maraming air po na this will help decrease po o
babawasan ang hingal po ng pasyente. Pag mga, So yan ang tinuturo mo sa yes, lahat. during the, yes, oo. First sleep na, Diaphragmatic breathing. diaphragm pa, Yes. para makakuha sila maraming oxygen sa ordinary Yes. air. And we also teach them mga techniques po, no? Like, kunwari, alam po natin na emphysema, counting lakad lang, exertional dyspnea po, pag Konting lakad lang, hingal hingal na. na. Okay, Oo. o pag akyat ng hagdanan, no? O papayligo, we teach them techniques. So, for Sige example, nga. bago maligo, dapat prepared na lahat, no? Dapat within their reach. Oo, so parang hindi na, we want to minimize yung energy expenditure natin. The less na mag-energy expenditure, mas hindi ka hihingalin. So, for example, maliligo, may tabo, no? So, usually, we teach them, hinga muna malalim, no? Pag exhale na, saka po kunin yung Hinga mo na malalim. malalim. Tapos, exhale na po, Pag saka po exhale, mo, bago ka magtutubig. Kasi pag nagtubig ka, hindi ka na makakahinga. yes. So, itapat po these are something, like, hagdanan po, no? Aakyat muna ng hagdanan. May naman Inhale muna. hagdanan. O, Inhale. inhale. Pag exhale na po, saka magsa-step po natin. Okay? And then inhale ulit. Then exhale po. So, these are some energy conservation technique para mabawasan yung hingal po nila. Pero gusto rin natin siya mag-exercise. Yes. Oh, of course. Yes. Oo. Dapat nag-walking. Gradual. Maganda yung mga technique mo. So, ligo, Yes. hinga Yes. muna. May mga bago Bago magbuhos. magbuhos. Yes. This will help Okay. minimize. Pag-akyat, hinga muna, first sleep, And then, bago yes, aakyat po ng umakyat. hagdanan. These Para are some- umabot dun sa taas. Oo. We also, ang physical activity in all levels ng COPD, kahit mild pa lang ha, mild, moderate, severe, very severe, we already encourage physical activity. Kasi physical activity hindi siya structured eh. Sa bahay, sa community, you could do it. But ang rehab, usually sa mga stage 2 and beyond, kasi supervise ito eh. Ang difference is structured ito, supervised po ito. So, after that, ano pa mga next steps? Meron pa ba? Bago sila mag-graduate? Usually 2 months po siya, and then after in-evaluate po natin sila. Nag-improve ba yung walking nila? May mga treadmill din po kami dyan eh. Yung treadmill, dati ba, yung speed nila ganun kabagal lang. Tapos bumibilis. And then, tiyatin natin kung gano'n nakataas yung speed at saka layo na cover po nila. And then may mga questionnaire, dati ba, konting ganun, hingal na. Ngayon, mas marami nang nagagawa na. After evaluation, may konting ceremony po tayo. May graduation, may mga capsule. Basta sense of fulfillment ba nila. But after that, we encourage them to go back. Hindi lang after graduation, wala na. Iba nag-maintenance like once a week or 2 times or 3 times a week. Pero pwede na rin nila gawin sa bahay. Yes, physical activity, dapat araw-araw po yung ginagawa po. Itutuloy sa bahay yung tinuro Dapat, sa yes. home rehab. Sometimes may mga, before, may mga steps eh. Ilan bang nilakad mo ngayon, hakbang. Although ngayon maraming mga pedometer, di ba, maraming na mga watches. So you could monitor your steps at home din po. Okay, special tips ha. Tapos, dun lang sa gamutan, Ayun. ano ang mas okay? Sabi mo, kung walang pera, di salbutamol inhaler na lang. As needed po. Depende po sa severity. Siyempre, marami nag-steroid tablet, Yes, nagpe-prednisone that's tablet. right. Bawal, di ba? Huwag po basta-basta nagtatableta. Pag may mga simptomas, magpakonsulta sa doktor kasi maraming side effects po ang prednisone. prednisone tablet. Oho. May mga iba na mamaga, no, ang muka, no? Iba naman po mga bones sila na humihina po. Tsaka humina ang resistensya din, nakaka-infection. So, ang prednisone, hindi po basta-basta tinitake po yan, no? Pag inaatake, dapat alam niyo yung signs kung kailan tayo inaatake. Tinuturo rin po namin yan sa kanila eh. Para siyang like heart attack, di ba? Alam niyo, parang may problema sa puso, pero may times na attack. Pag dumadami ang plema, dumami ang hingal, then the usual, pagpakonsulta ka agad. But mga nebulizer, okay lang po yon, gamitin. Pag may nebulizer sa bahay o may puff na Ventolin, pwedeng gamitin. But prednisone, dapat po magpakonsulta muna po sa So, doktor. last na lang, ang first line sa COPD, yung sabi mong bronchodilator, Apo, mga pwedeng murang salbi, merong long... May inhaler, mga long-acting. Long-acting. Apo, Ano may ulit, mga- brand? May mga on-breast na po tayo ngayon, may mga On-breast? Spiolto, marami na po ngayon eh. May mga Spiolto, Ano mga on-breast, mura? Reverd. Parang mga Mahal. salmeterol to. Yung mga combination po na may mas mura po yun. May mga combination ng mga steroids. Pero yung mga pure, medyo mahal po kasi medyo bago lang po Dati alam sila. ko lang yung mga Symbicort, Ayan, Seretide. Yan. May mga generics na po ngayon. Na mas mura po Mas ngayon. mura. Apo. Okay. So, makakatulong tong inhaler? Yes, or- opo, makakatulong po talaga yan. Para, ang tulong po niyan is, binabagal niya ang
decline ng lung function ng isang pasyente na may COPD po. Doc Lisa? Ang nebulizer ba, kailangan din may sarili na sila o okay na yung mga puff Depende po. The same lang naman po siya, no? Pag matanda na at hindi na kaya mag-puff, maganda may nebulizer na po. Pero pag nasa labas at bata pa naman, the same na effect naman po nila. At mga inhaler, mas portable. Kahit saan, madadala mo siya, no? Mga Ventolin, yun po. Okay. I think this is the first part, Doc Lisa. Yes. Yes, so salamat sa mga nanonood. Ito po yung first part. Babalik po tayo para sa second part ng ating Facebook Live. Marami pa tayo pag-usapan, mga asthma at ibang topic.